Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRE Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa pag-iwas di umano ni Vice kay Chinita Princess. So ano na naman tong bagong issue na to mga kakimpaw? Yan ang aalamin natin at pag-uusapan and syempre ang pagpapakilig nila Kim and Paolo sa mga fans today. Palalagpasin ba naman natin yan? Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng comment mula sa ating mga taga-subaybay bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating pong mga balita. And ang comment ka na napili natin ngayong gabing ito ay mula po kay Miss Dina La Fortesa. Sabi niya rito, malinaw na ngayon, isa si Vice sa hidden basher ni Kim. Lumilinaw na nga ngayon, isa si Vice sa gustong bumagsak si Kim at Kim Pao. Lumalabas ang pagiging narrow-minded ni Vice. Gusto ni Vice, siya lang magsalita. Siya lang tama. Ikaw ang toxic, big pony. Sabi naman ni Miss Hika pa, Gandara sa tingin ko, katabi na niya si Paolo. Kasi pag sinabi ni Paolo na stop si Kimi. Kasi nga, kung papatulan niya yan, nako, hahaba pa yan. Baka mawalan pa ng work si Kim at baka ang project nila mawala. Kim Pao. Kaya kalma lang. Kim Pao forever. Grabe na sumasangay-sangay na talagang issue na to. Kasi ang daming pick kasi ni Vice, mga Kim Pao. Kaya hindi talaga may iwasan na lumaki yan. O diba? Ano, yung mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Ang daming mga marites na sausaw na sa issue. Kasi sunod-sunod yung patutsada ni Vice sa kaya talagang magiging sentro ng usapan. Tapos si Kim may post din. So iisipin ng mga tao, warla yung dalawa, 'di ba? No, ang di ko lang gusto mga kakimpaw, mag-focus na lang tayo dun sa issue. Hindi yung palalakihin pa natin. Dami kasing nadadamay mga kakimpaw, So, tungkol po dito, sabihin na natin nagkamali si Vice. Mali siya na iniisip niya na masama yung post tungkol sa paglalabas ng saloobin. Kasi hindi naman yung pagiging masamang tao, yung paglabas ng saloobin. Hindi naman siya minaliit doon, mga kakimpaw. Pero doon sa hashtag plastic. Pero initial reaction nga lang yun kasi nasaktan kay Kim. Nasaktan para kay Kim, initial reaction na nagmamahal sa kanilang idol, 'di ba? I think ang nakapagpa-trigger dito kay Mimay ay yung hashtag plastic. Siguro hindi lang talaga niya nabanggit si Kim na blanco lang talaga siya, iniisip niya kung may nakalimutan pa ba. Siguro na blanco lang talaga tapos nasabihan agad siya ng plastic. Pero 'di ba kung hindi naman totoo, alam mo naman sa sarili mo na hindi totoo, di sana hindi na lang pinatulan. Kasi alam mo naman sa sarili mo hindi yun totoo. At saka kayong dalawa naman nagkausap naman pala sila ni Kim na, 'di ba? Nakapag sorry na ng personal at nakapag thank you na rin ng personal. Nabanggit na rin yan sa Showtime. So wala talagang intensyon na kalimutan si Kimi. Nasaktan lang siguro siya sa hashtag plastic. Pero public figure sila Dapat sanay na sila sa ganun. Pinalagpas na lang sana. Anyway, ayan, nagkagulo-gulo na. Pero lagi kong sinasabi sa inyo na wag na natin palayuin pa ng palayuin yung issue. Mandami ng kung sino-sino, mga kakimpaw at gumawa ng mas ikahihirap ng sitwasyon ni Kim. Kasi sa totoo lang yung mga actions natin, ang idol natin ang sinisingil nun, ang nahihirapan mga kakimpaw. Na-defend na natin once si Kimi and ang matatalinong netizens. Alam na po yun nila kung sino ang tama at mali at sino ang kanilang kakampihan. At least nakapag-step forward na tayo.
kumbaga naihain na natin. Wag nang gumatong hanggang sa lumayo na lumayo kasi tayo yung magmumukhang toxic. Nagets niyo ba? Anyway, thank you so much sa inyo pong comment, Miss Dina and Miss Hiccup. Magandang gabi ulit sa inyo at ingat kayo palagi. Ngayon naman, dumako tayo sa mga balita natin para sa gabing ito. Antunahin na natin pag-usapan itong isa pong open letter para kay Kim Chu. So, mula po ito sa Kim Pao Night Ship. Sabi dito, Dearest Kimmy, we just wanted to write you a simple note to say how proud we are of you. The way you continue to lead with understanding instead of judgment is something we admired the most. Your kindness and compassion continue to inspire us, and we are grateful to support someone who always chooses empathy. Your words reminded us that being a fan is, at its core, about love, admiration, and gratitude for someone who inspires us. Thank you for recognizing the genuine support comes from a sincere place and for speaking with kindness while encouraging everyone to approach situations with understanding. Your compassion is one of the main reasons people look up to you. You continue to show that empathy and respect can lead conversations in a better directions, and that kindness is never a weakness. Thank you for always believing in the goodness of your fans and for showing that the love and passion we have for the people who inspires us come from a place of sincerity, not negativity. We are proud to stand beside you, and we will continue to support you with nothing but love, respect, and gratitude. To our fellow Kim Pao fans, we may strive to foster a community that reflects the kindness and respect we admired in our mains. Let our words and actions always come from a place of love. With love, Kim Pao Night Ships. Napakagandang message para sa mga Kim Pao Lanjas, no? And syempre para po kay Kimi. Well, automatic naman na yung kay Kim, mga ka-Kim-Pao. Pero sa fellow Kim-Pao fans natin, ayun nga, sa lahat ng ginagawa natin, dapat magre-reflect doon yung kabutihan, yung respect, kagaya ng respeto natin sa ating main kay Kim and kay Paolo. Alam niyo naman, bawat galaw at kilos natin, sa kanila po ang balik noon. Ayan, thank you so much and credit po sa Kim Pao Night Ship. Samantala, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan na ang isa na naman sa mainit na usapin ngayon sa social media. Ito po ay tungkol sa post ni Vice Ganda sa kanyang social media account. Meron po siyang post sa kanyang IG story ngayon. Yes, mga kakipi, ito naman po ay sa IG. Parang video call ba to nilang dalawa ni Ann Curtis, mga kakimpaw. And ang sabi dito sabi nga dito ni Vice, mahal kita. Ann Curtis Smith, mahal kita, pero hindi mo ko makukumbinsing sumama sa Australia. Wow! May paganyan siya. So, bakit kaya? Anong meron? Kasama po ba si Ann sa Australia, mga kakimpaw? And saka si Vice for ASAP? Kasi hindi na lang dadalo, mga kakimpaw. Ganun ba yun? Kasi si Kimi ay papunta pong Australia ngayon eh. So, syempre, ang mga netizens bilang mga marites, mga kakimpaw, hindi po maiwasang isipin na umiiwas siya kay Kim. Kasi si Kim nga po ngayon, papuntang Australia for ASAP. ASAP XP Australia. Kasama si Paula Avelina. And syempre, ayan, marami pang, kasama rin ata si Jong at saka si Kuya Vong, parang ganun. So, bakit hindi siya pupunta ng Australia, mga kakimpaw?
kung may kinalaman to sa ASAP, baka nga umiiwas kay Kim. Pero okay naman sila sa showtime, di ba mga Kimpaw? Nako, kaya pala ang mga netizens hindi po mapakali, mga kakimpaw. At itong iniisip, umiiwas kay Kim. Tapos sa showtime, okay naman sila. Ano yung sa showtime, pakitang tao na lang o for the show na lang kasi hindi naman pwedeng ora-orada, masipa si Kim, ganon. Ano ba? Kasi may kumakalat na last day na daw ni Kimi sa showtime, ganyan. Pag masyado naman pinpersonal, sabi niya sa ex, okay naman sila ni Kim, di ba? Kung okay, bakit umiiwas? Pero ito po ano pa lang ha, hindi pa naman kumpirmado, hindi pa naman tayo sigurado kung totoo na umiiwas siya kay Kim. Kasi nga, sa post niya, sa ex, hindi sila magkaaway, tapos sa showtime, magkasama sila at magkatabi, tawag pa nga ni Kim sa kanya ay ma. And kung sa ASAP X-Pito, kung hindi siya dadalo, baka nga umiiwas siya. Pero susundan natin ang susunod na kabanata, mga kakimpaw. Sa ngayon, focus po muna tayo sa Kimpaw's ayuda. Yes, dahil nga si Kimin Paulo ay magkasama po lumipad papuntang Australia. Kanina nga po nasa airport na po sila. And syempre, ngayon lang naman po ulit nakita ng Kimpaw Lancia, si Kim and Paulo together. Di kinikilig po ang mga fans at nakalimot po ng sa stress kahit papaano. Na-stress kasi nga yung mga fans dahil sa bagong issue na naman ng Chinita Princess. Buwan-buwan na lang mga kakimpaw may issue. Nakakaloka, di ba mga kakimpaw? Pag hindi ka naman talaga maubos at ma-burn out. Ewan ko na lang. Pero buti na lang, may paayuda ngayon ang Kimpaw. Kasi saan, kilig na kilig sila sa pabeso ni Kim and Paulo. Yes. Nagbeso kasi yung dalawa, di ba, mga Kimpaw dyan. Kaya naman, todo kilig ang mga Kimpaw fans na miss na makitang together sina Kim and Paulo. So, sabay po sila pupunta. No, pwede namang hindi sila sabay kasi diba, guest lang naman si Paulo sa ASAP. Pero sabay talaga sila. Kasi nga, magjowa. Charot. So, ito na lang talaga nakakapagpatanggal sa stress ng Kim Paulanjos, no? Babaw lang kasi kaligayahan ng mga fans, lalo na mga seniors. Makita lang na together, si Kim and Paulo, na okay silang dalawa. Alam niyo naman yung dasal nila, araw-araw ang maging okay, ang samahan nila, at maging sila na in real life, na magkatuluyan, happy ending. So, yun lang po muna guys sa ating update ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita kasi po muli sa susunod natin chika. Maraming salamat po at ingat po palagi.